Okay, heto na. Vice President Inday Sara Duterte nagsalita na at sabi pa ni VP Sara ibalik ang bagong lahat, bago natin ito ipagpatuloy, paki-like, paki-share itong ating video kasi para naman ito kakalat ito sa taong bayan at marami po ang makaalam sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube. Walang bayad yan. Okay? Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, heto na. Vice President Inday Sara Duterte nagsalita na dito sa malaking problema ng Pilipinas. Itong mga lumalaganap na mga karumal-dubal na mga pangyayari. Ito po yung abangan natin. At sabi pa ni VP Sara, ibalik ang tapang at malasakit. Kasi ang gobyernong ito, walang tapang. Kaya ang daming korupsyon ng mga government officials. Hindi sila takot. Kasi hindi po matapang ang presidente. Ang presidente, walang malasakit. Kaya okay lang kung hanggang leeg yung baha. Kasi walang malasakit yung presidente. Ganyan po. Kaya si VP Sara, panoorin nyo itong video na ito. Kasi nagsalita na po itong si Vice President Inday Sara Duterte. At heto, pag-usapan natin itong nilabas na balita ngayon patungkol dito kay Orly Guteza. Kung saan ay nag-trending po itong CCTV ni Orly Guteza na pumasok siya sa opisina ni Senator Rodante Marcoleta. Lumang video na po ito, no? Nangyari po ito noong kapanahunan pa na si Senator Marcoleta ay Blue Ribbon Committee Chair. Pero ngayon lang nila kinuha itong video na ito na inilabas na ngayon sa media nang bumaliktad na itong si Guteza. Yan ang nakakatawa eh. Dati sinabi na ito ni Marcoleta na merong CCTV pa nga no sa pagpunta ni Guteza sa opisina niya. Bakit ngayon nyo lang yan nilabas? Nilabas nyo na kasi bumaliktad na. Ganito rin mga mainstream media eh. Yan yung isa sa mga pag-uusapan natin at magre-react tayo dyan. No? At atin ring papanoorin po itong abogado po ni Mike Defensor na si Attorney Topacio, no? Na ito raw si Guteza sa kanyang latest testimony ay parang pabor ito kay Romualdez. Pabor ito kay Romualdez. Ang tanong, sino ang nagbayad kay Guteza? Meron talagang gustong mapagtakpan yung mga kasalanang nangulimbat ng limpak-limpak na pera. Kung babayaran mo ng kahit nga 1 milyon, papayag yan si Guteza eh. Magkano yung ninakaw nila sa flood control, di ba? Halos aabot ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon yung ninakaw. Kung babayaran nila itong si Guteza, wala. Barya lang yan. Barya lang yan. Di ba? Kaya nga, dito nakatutok ang administrasyong Marcos dito sa away politika. Diyan sila nakatutok. Wala na silang pakialam sa mga criminality na nangyari ngayon. Kaliwat kanan, meron pong mga nangyayaring mga karumal-dumal na mga kahit nga sa eskwelahan, di ba? Wala sa gobyerno. Hindi nila priority yan. Ang priority nila ngayon, ma-impeach si VP Sara. Hindi nila priority yung mga pasahero ng jeep na bibiktima doon sa mga gago. Okay? Kaya ngayon, itong si VP Sara naglabas ng statement dito sa International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism. Ito po, nilabas po ito ng video na ito ni VP Sara kasi alam ni VP Sara, kailangan ito yung unang dapat nating pagtuunan ng pansin. Hindi yung impeachment, hindi yung pamumulitika ni Bangag Marcos. Heto, panoorin natin si VP Sara. Ayan, palakpakan muna. VP Sara. Ayan, VP Sara, pasok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ngayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Today, the Philippines joins the global community in observance of the International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism. Our nation knows the true cost of terror. We speak about terrorism from the ground of its actual impact, from the communities long affected by local insurgencies and violent extremisms, across our islands to the urban centers and rural villages in Mindanao that have borne the brunt of bombings, extortion, and senseless violence. Hindi lamang pansamantalang pinsala ang dulot ng terorismo. Sinisira nito ang takbo ng buhay ng susunod na henerasyon. Para sa maraming pamilyang Pilipino, ang banta ng karahasan ay hindi kwento ng nakaraan, kundi isang realidad.
Hindi natin pwedeng iasa na lamang sa kanila ang muling pagtatayo ng kinabukasan mula sa mga naiwang guho ng kaguluhan. We cannot build a culture of remembrance on monuments and moments of silence alone. True remembrance demands concrete action, an active commitment to justice, policy enforcement, and comprehensive rehabilitation. A state that honors its victims must take absolute responsibility for securing its borders and rebuilding what was destroyed. We owe it to every displaced family and every disputed community. Ang pagtiyak sa kaligtasan ng ating mga komunidad, pagtatanggol sa kapakanan ng ating mga kabataan, at pagbibigay ng sapat na suporta upang makabangon ang bawat biktima. Ito ang tanging paraan ng pag-alala na may tunay na kahulugan. Mga kababayan, mahalin natin ang Pilipinas. Ibalik natin ang tapang at malasakit. Ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Alam nyo, no? Yung ibalik natin ang tapang at malasakit. Hindi yun basta-basta lang kay sinabi ni BP Sara, tapang at malasakit. Hindi yun. Hindi yun slogan effect lang. May ibig sabihin ang mga Duterte patungkol po dyan sa tapang at malasakit. Kasi yan ang kulang ngayon sa administrasyong Marcos. Walang tapang. Ang presidente natin ngayon, ang administrasyon natin ngayon, walang tapang. Kaya, dahil sa kanyang walang tapang, hindi na natatakot ang mga government officials na mangungurakot kasi walang bayag si BBM, walang tapang. Yan ang katotohanan. Malasakit, tapang at malasakit, magkaisa yan. Malasakit, walang malasakit ang administrasyon na ito. Okay, walang malasakit. Alam niyo ba kung bakit? Gusto lang nila ayudahan ang Pilipino. Tingnan nyo, bagsak ang ekonomiya ngayon. Walang mga infrastruktura na inaitayo kasi walang malasakit ang presidenteng ito. Walang malasakit. Magbaha kayo dyan. Tagaliig yung baha. Wala kaming pakialam. Next year, presidente pa rin si BBM. Baha pa rin yan. Kasi wala siyang malasakit. Yan ang point ni BP Sara. Kapag ito ang magiging presidente, ibalik natin ang tapang at malasakit, which is, nagawa na yan ni Tatay Digong noon. Okay? Yan po. Kapag may tapang yung isang leader, matatakot lahat gumawa ng kasalanan. Kapag may malasakit ang isang leader, lahat tayo, magka-benefit po tayong lahat dahil may malasakit eh. Nauunawaan mo yung tao kasi may malasakit ka. Na nafe-feel mo yung mga pinagdaanan ng mga tao na kasi may malasakit ka. Okay? Ang isang government official na nakikita kong may tapang at malasakit ngayon, si Senator Bongo. Siya na lang. At siguro si Robin Padilla at si Marcoleta. Yung iba, ewan ko na lang. Ay, nako. Kaya ngayon, no? Kinukulong nila yung mga kalaban nila sa politika. Kasi ayaw nila na mapahiya sila sa kanilang mga kabalastugan. Itong mga kalaban sa politika nila, ay sila yung mga nag-e-expose sa kanilang mga kalokohan. Example, itong si Mike Defensor. Hindi naman ito government official si Mike Defensor pero nagkikriticize sa gobyernong ito. At dahil nagkikriticize siya, natatamaan yung gobyerno, kinulong siya ngayon. Pakinggan natin itong lawyer ni Mike Defensor na si Attorney Topacio. Ito po, panoorin natin. And joining us tonight is one of the lawyers of former Congressman Mike Defensor, Attorney Ferdinand Topacio. Good evening, Attorney Topacio, and thank you for joining us in The Big Story. Yes, good evening, Ed. It's always a pleasure to be here. Thank you, sir. Have you spoken to your client, Mike Defensor? Well, not lately, but with respect to the present issue, I would say that this came as no surprise. Because as early as November 19 of last year, we had already gotten information that Gutesa, who suddenly disappeared after his bombastic testimony before the Blue Ribbon Committee, was being forced or had been already forced to recant his testimony. Pero sir, our problem here is that it's a he said, she said situation. On one hand, Gutesa saying na he was, what was the word he used? He was practically forced out of fear and anxiety to sign an affidavit prepared daw by Senator Marcoleta. On the other hand, of course, you're saying now that your client is a victim of somebody who was forced to recant. In which case, in order to find out which version is more credible, then we would have to look at the surrounding circumstances. And these are, number one, that Gutesa was suddenly incommunicado after his BRC testimony. Number two, we have publicly declared that the family of Gutesa. Isa pa yan pagkatapos niyang nag-testify doon sa Senate Blue Ribbon Committee ni Marcoleta, bigla siyang nawala kaagad. As in, wala. Ngayon na siya nagpakita. Ano ang layunin doon?
tinatago ba siya? Baka sinabihan siya, magtago ka muna ha, lumabas ka lang sa tamang panahon. Oh, tapos bumaliktad tayo. Tessa, right after his testimony, was being harassed and intimidated by certain persons. Number three, we can see that there is a pattern on the part of the administration to intimidate and harass whistleblowers by imprisoning Senator Marcoleta and former Representative Mike Defensor, which has the effect of demoralizing the whistleblowers. So, under these circumstances and considering that there is a principle of law, that he who is the author of an act stands to benefit from that act, is presumed to be the author of that act, then we can clearly presume that it is the people who are being pointed to as recipients of billions of pesos in maleta money who may be behind the pressure on the part of Sergeant Gutesa to recant. Yes, sir. But wouldn't your client be in any sort of legal trouble or legal issues with respect to Gutesa's claim that he was forced or pressured by your client into signing an affidavit that he now claims is untrue and inaccurate? That is exactly what the government wants to happen. This has been the pattern, as I have said. You can see that aside from the plunder case, which is totally ludicrous to begin with, considering that it involves no public funds and it is a campaign contribution, there are also cases for libel, cyber libel, even human trafficking against Mike Defensor. And of course, Gutesa would also be in legal trouble for saying one thing under oath one day and saying another thing under oath the next day. So it all boils down to what does Gutesa have to gain, what does Mr. Romualdez have to gain from the recantation, and what do Senator Marcoleta and Representative Defensor have to gain, except for the national interest in exposing an anomaly or corruption in government. Yes, sir. I understand, sir. Pero on the other hand, the plunder case against Mike Defensor and Senator Marcoleta, some would say that that's an entirely different issue altogether. And to your point po, that it involves no public funds, the plunder law provides for the violation of plunder with public funds and with private funds as well. I will not argue the point. Because it is sub judice. All that I'm saying is that it is also acceptable in law that there can be established a pattern of certain acts. And we can see that there is already a pattern on the part of the administration to harass its critics, which is very sad because instead of concentrating on people who have been pointed to as having received billions in kickbacks, they are going after the whistleblowers. Remember, Sir Ed, the fact remains that it has been established, even by the President in his mahiya naman kayo speech, that billions have been stolen. Now, who stole them? They could not have vanished out into thin air. So, what the government should be doing is unearthing who have been plundering public funds with respect to the flood control scandal. And instead of putting pressure to bear on the whistleblowers, they should be hearing them out. And so we can see that it is a saddening development in our country and it is a deterrent to future whistleblowers. But sir, at the very least, was the real Ayan, wala yung audio eh. Wala yung audio. Wait muna. Ulit natin. and joining us tonight. And It's a pleasure to be here. this was the real of and big story. Nawala talaga yung audio. So, yan po, no? Ang point ni Topacio ngayon dito is that itong mga critics ng gobyernong ito is being silenced. Okay? Isa na dito si Mike Defensor. Si Attorney Topacio ay nakahanda rin yan, no? Kung ano ang magiging galaw, no? Kasi iba kasi yung iba kasi yung kinaso nila kay Mike Defensor at ni Senator Marcoleta. Hindi po ito kaugnayan po dito kay Orly Gutesa. Na ngayon, wala pa namang inilabas na statement itong si Mike Defensor at itong si Senator Marcoleta na sila yung nag-o-orchestrate dito sa paglabas ni Orly Gutesa sa Blue Ribbon Committee. Inanalyze ko nga anong makukuha ni Mike Defensor at ni Senator Marcoleta na ilalabas nila si Orly Gutesa? Wala naman silang makukuha doon. Di ba? Hindi naman rival si Marcoleta at si Martin Romualdez. Kasi si Romualdez, congressman. Si Senator Marcoleta, senador na. Di ba? Si Senator Marcoleta lang talaga, ginagawa lang niya talaga yung trabaho niya. Ika nga, sabi pa niya na kung ano yung pinangako ko ng panahon ng eleksyon, tinupad ko lang. Kasi sinabi noon ni Senator Marcoleta na kapag ako ang magiging senador ninyo,
sa 2020, 2020, when ba yung election? 2025 ba yun? 2026? Last election, last May. Sabi niya, last 2025 ba? 22, 23, 24, 25. 2025. Pagkatapos ng eleksyon, anong sabi ni Senator Marcoleta? Kapag ako ang magiging senador ninyo, lahat ng kalokohan na mga patungkol sa korupsyon, yan po ang isusulong ko, na mananagot po ang mga government officials na involved in corruption. Kasi yung korupsyon na yan ang isa sa nagpahirap sa ating lahat dito sa bansang Pilipinas. So tinupad lang ni Marcoleta ang kanyang pangako. Ngayon na tinupad niya ang kanyang pangako. Ano nangyari? Pinagbibintangan na nila na siya yung nag-orchestrate patungkol dyan kay Gutesa. Tangina naman niya. So ako po personally, in my own opinion, wala. Si Gutesa talaga, yung unang statement, totoo yun. E di syempre, vulnerable na siya. Talagang hinanap siya nitong natatamaan. Parang wala na tayong problema. Hindi man tayo nagproblema ng pera. Sige, bayaran na natin yung taong yan para mahinto na itong problema na ito. Di ba? Pwedeng ganun. Kaya kayo mga audience ko dito sa Don Mar TV, libre kayong mag-comment, mag-react, kung ano ang inyong opinion patungkol dito sa issue na ito. Okay? Babasahin natin yan sa comment section. Like and share na lang po sa mga nanonood. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman